Pero ngayon nga, dahil today is Wednesday, muli natin makakasama ang mga kaibigan natin mula sa Philippine Navy. Kaya naman mas palalawakin pa natin ang ating kaalaman hinggil sa hukbong pandagat, partikular na dito sa The Philippine Fleet. Kaya naman, Sandro, makakasama natin ngayon ang outgoing Public Affairs Officer, walang iba kundi si Lieutenant Junior Grade Romel Rodriguez, at ang incoming Public Affairs Officer, walang iba kundi si Lieutenant Lizelle Vidalion. Good morning. Good morning po. Good morning, Jules and Sandro. Yes. So, siguro, sir, before we get into details, maybe we could give our audience muna a little background kumbaga about the role and the job of the Philippine Fleet sa Philippine Navy. Okay. Good morning, boss. Good morning, Jules and Sandro. No? So, ating pong Philippine Navy, binubuo siya ng dalawang type commands. Una, meron tayong Philippine Marine Corps, yung mga Marines natin, yung mga mandirigma natin. And sa kabila naman, ay meron tayong tinatawag na Philippine Fleet. Yun yung mga sailors natin, yung mga mandaragat natin. So, nandoon yung Philippine Fleet. So, ano ba yung trabaho ng Philippine Fleet? So, ang Philippine Fleet po natin, siya yung nag-organize, nag-train, nag-maintain ng mga naval forces, ng mga naval assets natin, air assets, and then yung mga special operations unit natin. Okay. So yan, nabanggit niyo ma'am kanina no, yung hinggil sa training. So before, syempre, lahat na sumabak mismo doon sa hukbong pandagat, may mga training sa pinagdadaanan. So pwede ba natin pag-usapan kung gaano ka-rigorous yung training na pinagdadaanan? Well, ang Philippine Fleet po, mas focus tayo sa preparing for sailors for sea, service at sea. So ang aspeto ng training natin are more on the technical side of manning the ships, operating the ships, as well as employing naval operation or yung naval warfare. Yes. And this is something important po kasi like over the past years, we've been acquiring new ships po. And of course, with these new ships, meron din tayong mga bagong mga gadgets na nakikita dito. At maaari pa natin pag-usapan, kumbaga, yung mga bagong na-acquire natin and kung anong klaseng training ang kailangan i-undergo nga ng ating mga tauhan para maintindihan at ma-maximize ang paggamit ng mga kagamitan na na-acquire natin. Well, Sandro, it's been interesting. Recently, we've seen a lot of developments going on dito po sa Philippine Navy, particularly yung Philippine Fleet. Kasi we've been focused recently on capacity and capability building. At under this area, nakikita po natin, tulad na sinabi niyo po, the acquisition of modern assets. Recently, if you've been following the news, meron po tayong natanggap na 2 frigates galing sa US, yung former US Coast Guard cutters. Yes. And also, recently, we also had the arrival of the 3 naval helicopters. And of course, 2 years ago, we had 3 additional multi-purpose attack craft. Na ito po ay proudly Philippine-made and Philippine-built. So, design po natin. And the landing craft utility, dalawang rigid hull inflatable boat. Ito po ay mga ilan lang po sa mga recent acquisitions and we're looking for more. Bukod po doon, syempre, when you get these assets, you need to train yung mga tauhan natin. That's why we've been more focused on training as well. And para ma-enhance yung paggamit nila na sa mga platform ito. At of course, projecting sa mga parating pa ng mga platforms. That's why we've been aggressive on our training development. And of course, to be able to meet with our vision, to be able to become strong and credible by 2020, nandun po yung ating reorganization just to be able to refit. Yes. Alright, so Lieutenant Romel, nabanggit nyo kanina yung 2020 vision sa 2020 ng Philippine Navy. And of course, aside from the acquisition of new equipment for the Philippine Navy, ano pa po yung other siguro developments pagdating sa Philippine Fleet? Okay, so yung other developments no, when it comes to training and doctrine, so una, yung mga subunits ng Philippine Fleet natin, nagkaroon tayo ng restructuring para mas mapaglingkuran pa natin yung ating mga kababayan. No? Kung mapapansin natin, yung mga subunits ng Philippine Fleet before ay based on the classification of ships. So ngayon, based na po siya sa capability. So meron na po tayo ngayong Offshore Combat Force, Littoral Combat Force, Silip Amphibious Force na nirename siya para magkaroon ng mas maging competitive siya. At itong tatlong ito ay mayroon na rin siyang mga training centers. Bukod sa tatlo, meron pa rin tayong ang 4 other subunits ng Philippine Fleet tulad ng
Fleet Training and Doctrine Center, Naval Air Group, Naval Special Operations Group, and Fleet Support Force. So, sinabi ko nga kanina, yung ang tatlong na-reorganize natin ay meron silang kanya-kanyang training center para mas maging equipped yung mga sailors natin sa pag-handle ng mga incoming assets natin. And when it comes to training, ang Philippine Fleet nga ay nagkaroon ng Multi-Mission Tactical Simulator. So, ito ay pinasinayaan nito lang June 2014. So, medyo mainit-init pa, no? So, pag pumasok tayo sa simulator na ito, para tayong nasa loob ng CIC, Combat Information Center ng isang barko. So, ang mission ng Multi-Mission Tactical Simulator na ito ay to train students sa mga warfare capabilities like surface warfare, anti-air, anti-submarine, mine warfare, and the like. Ito po ay centrally managed ng isang single host console, and then meron siyang 16 client console na yun yung ginagamit ng mga estudyante natin. Malaking tulong ito kasi para siyang hands-on, and then actual mo masasimulate yung isang scenario, halimbawa sa isang naval exercise, sa shipboard evolution. So, napakalaking karagdagan ito when it comes sa training ng ating mga sailors. So, parang ito yung mga nakikita natin na parang mga, akala mo parang siyang video game, kumbaga. Pero ito yung mga totoong scenario na kumbaga, para isa-shock natin yung mga student natin na makukuha nila yung feel talaga ng being inside the command center. Yes. Tama yan, Sandro. Actually, kanina, napapakita natin yung virtual, kanina nakita ng mga kababayan natin yung footage na yan. So, yun ang mga ano makikita natin sa simulator. Okay. Is this part of the simulator? Yes, ito pong that nakita is natin. the Multi-Mission Tactical Simulator. Okay. So, how do we assess yung capabilities na nade-develop sa bawat individual dahil sa mga gamit na to? Ano yung mga certain indicators natin na, okay, handa na sila? Unang-una, this simulator can mimic all the systems and the capabilities of our vessel. So, meron tayong, kaya natin i-inject itong mga senaryo. Pag ganito ang senaryo, pag may ganitong threat, paano tayo magre-responde? So, ang nangyayari, yung personnel natin, they are becoming acclimatized to the system, and how they are able to make decisions and respond using these capabilities. Okay. So, ang mga scenarios po natin dito ay mostly like battle scenarios ba? Or like what types of scenarios are we talking about when they board the simulator? Kasi alam natin na, syempre sa inyong panig din, marami rin tayong ginagawa mga rescue operations. So, is this also part of the simulator? Is there like a program sa console na ito? That is correct. It mimics battle scenarios in different kinds of situation, and even rescue operations, not just limited to battle scenarios. But yes, this is designed to equip our personnel para ma-enhance yung warfighting capability nila. Alright. Okay. So, aside from, of course, the direct supervision of the superiors, of course, dun sa mga tinitrain, ano po ba yung mga, are there other groups na tumutulong din para dun sa trainings and other operations ng Philippine Fleet? Well, unang-una, since we are developing on our doctrines development, yung mga developments natin sa warfighting, ini-input siya sa system. At the same time, tinutulungan din po tayo ng isang private company, yung developer, sa pag-i-inputs nitong scenarios na ito. And ang nangyayari, parang pwede dalawang panig maglaban. Okay? Pwede yung isang panig, ito ang kanyang team. Team 1, may Team 2. Interesting. So parang game siya actually, na in a real simulation talaga. And pwede din kalaban natin yung software. Or pwede, kung may yung mga capability ng ibang klaseng assets, ng ibang bansa din, which is still it's in a work in progress. Ito po yung namimimik niya po. Nagagaya niya po yung capability na ibang barko. Kaya po, dito pa lang sa loob ng simulator na ito, mafe-feel natin, mararanasan natin kung ano ang pakiramdam kapag naandun ka na. So, pag nandun na tayo sa actual scenario, meron na tayong foresight or forehand experience kung ano ang ma-experience, how things will be. And kung paano mag-work yung team na yon sa isang tinatawag na CIC or Combat Information Center. Yes. So ngayon po yung simulator na to, meron tayo, how many nito? 16 console po. 16 Opo, console. sa isang room, may 16 siya. And then, one host.
Okay, so kaya pwede maglaban-laban Yes. talaga kumbaga. So actually maganda yan, Jules, kasi kumbaga ayaw naman natin na ma-experience nila first hand, syempre yung mga masasamang scenario. Pero maganda na, kumbaga, simulation lang, kumbaga safe, ready na sila, alam nila kung paano nila i-handle yung situation whenever it arises also. Well, 2020, 6 years from now, di ba? So, nakikita natin na talagang developed na siya. Yes. 6 years pa lang before 2020. So, by 2020, what are we expecting from Philippine Fleet na kung ganito naka-modern yung... Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Well, ang nais namin po is to be able to secure at become a strong and credible fleet para maipagmalaki din ng mga kababayan po natin. Alright. Ngayon po siguro ba meron tayong message na lang para sa ating mga viewers mula po sa panig ng Philippine Fleet na Philippine Navy? Baka you have some upcoming events or things that they can watch out for from your side po. Well, sa ating mga kababayan, nais po natin ipaalam sa kanila na ang kanilang sandatahan, lakas dagatnin, ay patuloy natin po ginagawa ang aming part sa paghahanda at pagmamodernisa para matugon yung kanilang mga pangangailangan, lalo-lalo na kapag may mga panahon ng kalamidad. We are preparing and developing more on our capability and capacity to respond. Alright, Lieutenant Lizelle, para naman po sa mga interesado na siguro sumali sa Philippine Navy and of course sa Philippine Fleet, paano po ba yung maging proseso niya? Ayan. Sa ngayon po, ongoing po yung recruitment ng Philippine Navy. We're now hiring. We need technical persons right now. So, for more information, you can visit the website of the Philippine Navy, www.navy.mil.ph. May downloadable application forms po dyan. Nandyan na rin po yung mga requirements natin. So, the Philippine Navy needs you. Okay, the Philippine Navy needs you. Yan, sana, Sandro, maraming na-inspire. At nainganyo, syempre, sa nakita nilang mga modernization programs na na-acquire rin natin ng mga bagong kagamitan sa ating Philippine Navy. May nabanggit nga sila kanina, if you want to save the world for free, If you want to see the world, for free, join the Navy. Join the Navy. At the same time, nakaikot ka na sa mundo, nakakatulong ka pa para ipagtanggol ng bayan mo. Kaya maraming salamat ulit. Nakasama natin ang outgoing Public Affairs Officer, walang iba kundi si Lieutenant Junior Grade Romel Rodriguez, at ang incoming Public Affairs Officer, walang iba kundi si Lieutenant Lizelle Vidalion. Thank you so much. Salamat. Thank you very much.